Alam niyo po ba na naglabas ng matinding pahayag ito pong si Senator Raffy Tulfo kanina sa naganap po na hearing or meeting mga kababayan ng Blue Ribbon Committee na kung saan talagang sinoplak ng matindi mga kababayan itong sina Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano at yung 18 na Maleta Boys mga kababayan na kargador. Ano po at ito, pakinggan po natin itong sinasabi dito mga kababayan sa DAE News Philippines na kung saan sabi po dito, Senator Cayetano binanata ni Senator Raffy Tulfo, wag po tayong masyadong demanding. So ito, pakinggan po natin. Because it seems that some of the information from these 18 porters or cargador are fed. They have a hard time telling their story on their own. Kung papanoorin mo ang live selling nila nung Huwebes, hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. At kay Senator Cayetano, wag po tayo masyadong demanding. Ano po? Ito magreklamo na wala kasi. Tsaka ito, tandaan nyo mga kababayan, hindi pwede na nakapagbitaw ka na ng salita, sinumpaan mo na yung salaysay mo, idinawit mo na yung tao, tapos nung naging kaalyado mo, bigla mong babawiin at sasabihin mo na hindi totoo na nangyari yon at nalito ka lang. Hindi po pwedeng ganon. Dahil sa korte mga kababayan, kung ano, yung unang salita na binitawan mo sa sinumpaang salaysay mo at nagkamali ka doon, automatic mga kababayan, pwede kang sampahan ng kasong perjury nung mga inakusahan mo o mga taong pinagbintangan mo. At yan yung possible na posibleng mangyari doon po sa isang miyembro ng 18 kargador mga kababayan or etong Maleta Boys na binawi yung testimonya nila laban po kay Loren Legarda. Ano po, so ngayon mga kababayan, eto tuloy pa natin. Sa front page, limited po ang front page space ng mga dyaryo. Yung po kasing pagkapit sa kapangyarihan at hindi pagtanggap sa pagkatalo nyo, lumang balita na po. Tama! Huwag po tayo magpapadala sa mga mabubulaklak na mga pananalita dahil lang siya ay nagbabasa ng Biblia. Huwag po tayo basta maniniwala dahil binansagang bayani o Marines ang 18 na kargador. Grabe yun! We now... Oh yes, sa TV Mega Love shoutout Yung iba mamaya ko na po babatiin Umpisahan na po natin, tuloy pa natin. I believe Senator Raffy has a statement. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, it took all my energy to not to gate crush the live selling that happened here last June 4. The way it happened, the way it was handled, the statements being made. Gusto ko lang talagang pumunta dito, hindi naman po ako invited doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Okay mga kababayan. Ito medyo naiintindihan na natin. 'Di ba pinapalabas ni na Alan Peter Cayetano na wala daw pong pumunta na mga taga simple majority doon po sa isinagawa po nilang bogus hearing noong A4 mga kababayan na kung saan pinagsalita nila etong 18 Maleta Boys or etong 18 kargador mga kababayan ng puro kasinungalingan. So ngayon 'di ba ang pinapalabas nila, kinumbida nila ito pong mga senador sa simple majority. Yun naman pala, hindi naman po pala nila kinumbida. At saka mga kababayan, ito nga yung nakakatawa kanina Nung dumating yung 18 kargador, dyan po sa Senado kasama itong si Baligod na Bulaan, sinasabi ng mga DDC at mga taga-suporta nila na ayaw daw pong papasukin dun sa hall. Sa hearing hall mga kababayan or doon po sa session hall. Pero maliwanag naman pala na ilang beses na pong inimbitahan yan. Ano po kanina para umattend dito po mga kababayan sa pagdinig ng maanumalyang flood control at yung mga kickbacks. So ngayon ayaw pumunta ng kampo ni Attorney Baligod mga kababayan dahil nga natatakot sila na baka daw po ipakontem sila or ipakulong sila. Hindi po totoo mga kababayan yung ayaw silang papasukin kasi maliwanag po na ilang beses silang pinatawag. Kaso ayaw nilang pumunta at nagtago sila doon po sa opisina ni Senator Robin Hood Padilla. So ngayon ituloy pa natin. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yun po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Tama! Kasi
Simulang-simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines ay isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, iba po ang respeto ng mga tao. Tama. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Tulad ng pagiging AWOL o absent without leave. Ayan. Why? O ano kayo ngayon? Nakatikim kayo kay Senator Raffy Tulfo. Kasi mga kababayan, lalo na siguro na mahalilintikan itong 18 kargador na ito kung ito ay pumunta dito mga kababayan. Dahil ito, magigisa talaga po ng matindi itong mga ito. Ako naniniwala ako magkakanda-utal-utal yung mga yan sa pagsisinungaling mga kababayan dyan sa loob ng session hall. Dahil makikita nyo naman na maraming nakahanda na katanungan dito po sa 18 kargador na ito or etong maleta boys na mga ito mga kababayan. Kaya siguro ayaw umattend nitong mga ito mga kababayan dito sa session hall dahil alam ni Baligod na talagang mahuhuli ang kasinungalingan ng kanyang mga bata. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Is this information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source. And so, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Tama! Na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. Tama! At dito papasok ang pangulo kong punto. Hindi lang po ang credibility. Hindi ko nga alam kung nasaan ba ang utak ng mga kaalyado ni Sara Duterte mga kababayan ng mga senador. Hindi na nila binigyan ng respeto yung mga naunang bayani mga kababayan na talagang nagbuwis ng buhay para po dito sa ating bansa. Ano po, nag-alay ng kanilang mga buhay para lamang po makamta na mga kababayang Pilipino po natin yung totoong kalayaan. Ngayon, iba ng term ng bayani eh. Di ba pag sinabing bayani, magsinungaling ka lang, bayani ka na. Yan yung nangyayari ngayon dahil po dito sa kagagawa ni na Robin Padilla, ni na Marcoleta, yung mga sinungaling nagiging bayani na. At yung mga nagsasabi ng totoo, yun ang binabatikos ngayon ng mga didisit na walang utak. Di ba mga kababayan? Biruin nyo, sa akin in my personal opinion, kung nagsasabi talaga ng totoo yung mga yan, kahit saan sila dalhin mga kababayan, basta dala nila yung katotohanan, wala silang dapat katakutan. Dahil nga, kakampi nila ang mamamayang Pilipino kung nagsasabi sila ng katotohanan. Ang problema, dito palang makikita nyo nagsisinungaling na dahil pabago-bago na nga yung statement nila mga kababayan. Depende kung sasama sa kanila or kung aanib sa kanila yung mga senador na kaalyado nila at magiging kaalyado pa. Diba halimbawa, nababanggit nila mga kababayan yung pangalan ni Tito Sen. Halimbawa mga kababayan ngayon kung si Tito Sen pala ay sasanib at lilipat halimbawa dito sa kampo ni Alan Peter Cayetano, pwede palang tanggalin yung pangalan ni Tito Sen dun sa aligasyon at accusation nila. Base nga sa sitwasyon, pwede palang magbago yung kwento nila kahit may sinumpaan na silang salaysay. Pwede ba na ganon? Pwede ba natin paniwalaan yan? Nagbabago yung pahayag, nagbabago yung statement base sa pangyayari at base sa sitwasyon? Hindi po pwedeng ganyan. Dahil pag sa korte, kung ano yung una mong binitawang salita, at kung ano yung sinumpaan mong salaysay, yan na yung ididepensa mo hanggang sa huli. Ang gagawin mo na lang, maglalabas ka ng ebidensya para patotohanan yan. Hindi mo na pwedeng baguhin yan. Di po ba? So ngayon ituloy pa natin. Kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda. Ang mismong testimonya nila ay nakakapagtaka. Lumabas na po ang ilan sa mga ito sa balita. Pero
Pasadahan lang po natin. Let me show some video clips of the hearing. Video 1. Ito. Si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir. Anong lugar po yon? Sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare? Kasi, sir, Wala naman daw simbahan doon sa Mindanao Ab. Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. hindi ko sir, kung pang nila yun, sir, eh. Basta nagdala na kami ng pera, sir. Tapos doon sa 33 Maleta din ba? Dinala mo? isang sobre, sir. Tapos doon, sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala Hindi, sa'yo, sir, sobre. pera, sir. Kita ko mismo, sir, eh. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta. Kanino? Ito, pagmasdan nyo yung mata nung nung isang miyembro ng kargador pag nagsasalita. Babago-bago yung direksyon, mga kababayan. Halatang nagsisinungaling at hindi sure sa mga sinasabi niya. Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sakyan niya. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Di ba? Sagot naman ni Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban Jr., there is no church Sabi nga dito, mga kababayan, basahin po natin Sinabi niya nag-deliver daw siya ng pera dun sa simbahan ni Father Flavi. Doon daw po, mga kababayan, sa Mindanao Avenue sa Quezon City. Ngayon sinagot po yan, mga kababayan, at ang sabi po dito, no SVD Parish, Church or Ministry Center exists along Mindanao Avenue, Quezon City. That matches the witness description, mga kababayan. Ang address po nung sinasabing binabanggit na pinagdeliveran daw po ng pera ay yung 33 Clemente. Ngayon, mga kababayan, ang problema dun sa sinabi nilang address, itong Mindanao Avenue, sinasabi ng mga pare na wala daw pong church dyan or wala daw pong simbahan dyan, mga kababayan, itong si Father Flavi. Ibig sabihin, yung inimbento nilang kwento hindi tumugma. Doon po, mga kababayan, sa address na binanggit po nila. Dyan, bistado na at huli na nagsisinungaling. Anyway, ituloy pa natin. church entrusted to the Society of the Divine Word on Mindanao Avenue or anywhere in its vicinity. Ayan Pangalawa, iPhone time travel. 2024 pa lang, wala pang iPhone 16. Wait lang. Wala ba yung signal natin? 16E Yan. noong 2024. Pumutok yung flood control po 2024. Ito, yung pinagbibintangan nila si General Torre. Nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. At saka take note, mga kababayan, na hindi po 2024 nagsalita si Gutesa diyan, mga kababayan, sa Senate Blue Ribbon Committee. 2025 po yon, September. Di po ba, I think September 23 o 22, mga kababayan, 2025. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Or 26, mga kababayan, maalin doon. September 25 or September 26, mga kababayan, 2025. Diyan po unang tumistigo at nagsalita. Ito pong si Gutesa. Hindi po 2024, ha? Na Ano po? nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita. Yung lahat ng cellphone po namin, ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. Teka lang po na. Naka-live lang pa ako. Okay, tuloy natin. Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon? Kasi nandun yung mga picture namin yun. Anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e, 128 GB. Nang i-check ng News 5 sa mismong website ng Apple, lumalabas na February 21, 2025 ang pre-order. Eto pa yung isa, mga kababayan, na talagang bistado ng matindi. Etong kasinungalingan, itong 18 kargador na ito. Di ba? Biruin nyo yung iPhone 16e. Sinasabi nila, mga kababayan, na 2024 daw ibinigay sa kanila. Pero 2025, mga kababayan, talaga inilabas sa publiko
Sa publiko po ha, hindi sa Pilipinas. Sa publiko, itong iPhone 16e. At ito po ay na-establish mga kababayan dito po sa Pilipinas or naibenta dito po sa Pilipinas noong March mga kababayan 2025. Yun po yung pagkakaalam ko ha. na naturang model na sinasabi ng bagman sa hearing. Yan pa lang. Diba? Pangatlo, pinili na impormasyon. Ano ang nangyari sa pagpapalabas ng katotohanan? Kung pinipili lang nila kung sino ang ilalabas. Malinaw ang detalye nila sa una nilang affidavit tungkol sa mga maletang dinala sa ilan naming kasamaan dito na may address pa. Pero bakit parang mirakulo na naglaho ang naratibo tungkol dito? Yung affidavit nung mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villars. Ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. Pangapat, aking pinasilip ang lugar na yon sa Makati. Video 4, money changing. Nag-advise po si boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Bibili kayo ng US dollar. Yes. Ito yung hindi nila talaga napag-isipan mga kababayan. Akala siguro nila yung mga kasamahan nilang senator. Akala siguro ni Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano at nung iba pa na mga kasabwat dito mga kababayan sa kanilang circus na ito, akala nila madaling bulahin. Ano po at madaling utuin yung mga kasamahan po nilang senador. Hindi nila alam na journalist mga kababayan, ito pong si Senator Raffy Tulfo at si Senator Erwin Tulfo. At alam nila mga kababayan, etong ganitong klase ng mga inventong kwento na yan. Diba? Biruin nyo, nagsisinungaling pa lang sila, predictable na yan at nakikita na yan, basang-basa na yan ng magkapatid na Tulfo. Kaya hindi po uubra yung kanilang kasinungalingan na ganito. Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Fairbank Makati, Salcedo Village po. Dalawang malita worth of 50 to 60 M po ang laman. Aking pong pinasilip ang lugar na yun sa Makati at walang record ng money changer sa Pearl Bank Building. Dapat po makumpirma ito. At syempre, nandyan din po ang mga kadudadudang testimonya nila laban kay Senator Soto na pinabulaanan niya na dahil nga matagal ng patay ang sinasabi nilang si E.A. Mark or Executive Assistant Mark. Diyan, At ang bistado na. pagbawi nila ng aligasyon tungkol kay Representative Laila De Lima na noong mga panahon na yun ay hindi pa kongresista at nakakulong pa. At sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, ang isang letrato ay delivery na nangyari noong panahon ni Speaker Lord Velasco pa. And so I come to my third point because it seems that some of the information from these 18 porters or cargador are fed. They have a hard time telling their story on their own. Kung papanoorin mo ang live selling nila noong Webes, hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons. Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Eto nga yung pinakamatindi dito mga kababayan, di ba? Sablay sila doon sa 18 kargador. Dahil nga bistado yung kasinungalingan. Biruin nyo, may ilalabas pa daw itong si Baligod na 14 na kasamahan nung 18 kargador. Ibig sabihin may second batch nga. At totoo nga mga kababayan, yung second batch na sinasabi noon ni Mr. M. Di ba kung matatandaan nyo, natalakay natin dito yan. Nung mga nakaraang buwan mga kababayan na may isang lumabas na tauhan ni Saldico mga kababayan na nagpatotoo na may second batch na lalabas. At yung second batch na yon ay inaalok ng pera. Kasi malaki daw ang bigayan. Ngayon, bukod po dun sa 18 na kargador mga kababayan o mga maleta boys, may ilalabas ulit na 14. At bukod dun sa 14 mga kababayan na karagdagang kargador, may ilalabas ulit na 7. Biruin nyo hanggang third batch yan. Hanggang 3 batch. Kasi yung una, 18. Yung pangalawa, 14. At yung panghuli, 7, mga kababayan. Maglalabas ulit sila ng ganyan. Minsan si Atty. Baligod na hindi naman involved sa pagbitbit ng maleta ay siyang
tumitistigo tungkol sa nangyari. Tama. Wala naman siyang personal knowledge. Ika-4 na punto, nais ko pong humingi ng dispensa sa ating mga Senate media. Bilang broadcaster at kasapi ng media, masakit po tuwing nababansagan ng ilan sa atin na bayaran kasi nasisira po ang propesyon natin. Pero itong pagsisigawan na bayaran ng karamihan sa atin, dito sa lugar na tinawag nyo ng tahanan at buong puso nyong pinoprotektahan sa pamamagitan ng makatotohanang pagpapahayag, ay tatawagin kayong bayaran. Hindi po tama yon. This institution, time and time again, owes you its dignity because you keep the senators on their toes and make sure we stay true to the Filipino people. Tama. At kay Senator Cayetano, huwag po tayo masyadong demanding. Ano po? Ano? Ito magreklamo na wala ka sa front page. Limited po ang front page space ng mga dyaryo. Kaya pili lang po talaga ang nalalagay dyan. Pero hindi ibig sabihin hindi na sila patas. Dahil kung titingnan mo naman online, all these news outlets reported his statement. It is in their online platform. Tsaka, alam mo, Senator Alan Peter Cayetano, huwag ka na maghanap sa iba na mailagay yung pangalan mo. Dito, tumingin ka na nga lang sa mga channel namin. Makikita mo, puro Cayetano na nga to eh. Umay na nga kami pag-usapan ka. Pero dahil nga paulit-ulit yung ginagawa ninyong kalokohan dyan sa Senado, eh hindi kami magsasawang ipamuka sa inyo na mali kayo. Diba mga kababayan? Eh biruin nyo, saan ba naman kayo nagkatala? Kukuha ng simpatsya sa taong bayan, gagamitin yung Biblia. Diba? Ang pinag-uusapan politika, pilit isasali yung salita ng Diyos. Saan ba kayo nakakita ng ganyan? Eh di ba maliwanag nga mga kababayan na lagi nating sinasabi dito na hanggat maaari isinasantabi natin yung usaping pang-religion mga kababayan or inihihiwalay natin yung usaping pang-religion sa politika. Pero si Alan Peter Cayetano paulit-ulit niyang ginagamit yung religion mga kababayan or yung pananampalataya ng tao para isali sa usaping pampolitika at hindi po maganda yan. Di po ba mga kababayan na para makapagtago ka sa mga kasalanan mo gagamitin mo yung salita ng Diyos? Kung saan libo-libo ang nagbabasa. The front page is reserved for the biggest and latest news. Tama. Yun bang bagong kaganapan? Yun po kasing pagkapit sa kapangyarihan at hindi pagtanggap sa pagkatalo nyo, lumang balita na po. But nevertheless, it was reported upon. I-google nyo po yun. And my fifth point, we have to look into the allegation na nabayaran ng 5 milyon ang 18 kargador. I'm not saying it's true. Iharap po ng NBI itong witness nila na nagsabi noon. Pero ang masasabi ko lang, ginamit lang kayo ng mga malalaking tao para sa mga personal nilang interest sa politika. Kulang yung 5 milyon. Kunwari, inanalayan nila kayo. Pero pagharapin nyo na itong sangkatutak na kaso na isasampa sa inyo, Tama. nitong mga siniraan ninyo, tingnan nyo, unti-unti kayong iwan yan. Yun ang masakit na katotohanan dyan. At yan yung malimit nating sabihin ng mga nakaraang araw. Pag wala ng silbi, yung 18 kargador na yan, maniwala kayo, iiwanan sa area yan. Ano po mga kababayan, at hahayaan ng makulong yung mga yan. Dahil alam naman natin na talagang kakain ng maraming kaso, yung mga 18 kargador na yan dahil sa kanilang pagsisinungaling mga kababayan. Ngayon pa lang, narinig mo na sila na nagugas kamay sa mga paratang nyo. Dumidistansya sila sa inyo dahan-dahan. Kaya sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo sa paniwalaan or papaniwalaan. Remember, the devil can cite the scripture for his purpose. Tama. No more, no less. When Jesus went into the wilderness to pray, the devil tried to tempt him 3 times. But as he was failing to tempt Jesus, and as he was getting desperate, what did the devil do? He quoted the scriptures from the book of Psalms. Huwag po tayo magpapadala sa mga mabubulaklak na mga pananalita dahil lang siya ay nagbabasa ng Biblia. Huwag po tayo basta maniniwala dahil binansagang bayani o Marines ang 18 na kargador.
Buksan po natin ang ating mga mata, tenga at utak. Huwag po tayo magpapadala sa mga live selling nila. Tingnan Sa niyo po Paul. kung sino ang nagbebenta. Kasi kung may history yan ng pagbubudol at di tayo maingat, tayo na pong susunod na biktima nila. And before I end, I would like to remind my colleagues here in the Senate to please be very careful in calling out some people as bayani, putting them on a pedestal dahil hindi naman talaga totoo. Because that will be a reflection of you. Sa Paul, si Padilla dito. Tatawagin mo ang mga taong umami naman na nag-deliver ng mga kickback kung sino-sino Poncio Pilato. So therefore, matatawag siya ng sindikato. So kung tatawagin mong bayani ang isang sindikato, sindikato ka rin. Tama! Ano? Maraming salamat. O ano? Sa Paul.